Sagana native chicken. Morning po. Ngayon, papakita namin sa iyo kung paano po ang Sagana Native Chicken maglinis ng manok. So ito na yun, nakatay na po natin, no? So tanggalan na natin, actually naka-gloves tayo, no? At ginamit natin yung lagyan para panglinis niya. Ito. So ganito lang. Lalagyan namin dito, tapos lagyan ng mainit na tubig. Yung talagang mainit yung ginagamit namin. Kasi doon kami komportable, no? So yung iba kasi ginagamit lang, hindi masyadong makulo, no? Pero kami yung mainit talaga, tapos binababad lang namin kaagad sa malamig na tubig para hindi malapnos yung mga balat nila, para malinis talaga tingnan, no? Tsaka ngayon, so tanggalan muna natin ito ng tali. Tanggalan natin ito dito. Don't forget to wear gloves pala, no? Para hindi tayo malapnos ng kumukulong tubig. So laga ako ng ganito. Bibigyan ako ng malamig na tubig. Wala yun ang malamig na tubig sa gilid. Kasi pag nainitan yung kamay mo, lagay mo lang yung kamay mo dito. So hindi ka masasaktan, no? So ganyan lang. So ngayon, ito na yung mainit na tubig. So lagyan na natin. Yan. Bagong kulo ito. Unahin natin yung paa. Saka yung katawan. Yan. Sobrang init yan. Tapos, bababad natin yung buong part sa gilid. Yan. Dito sa may buntot, dyan sa may liig, sa may ulo. Yan. Tapos, yung sa may likod. Tapos ganyan, pag nainitan yung kamay mo, bababad ko dito yung kamay ko. Yan. Tapos dito nga sa kabila. Yun. Yan. Dahil bata pa to, madali lang yung malapnas yung niya, yung balat tsaka yung balahibo. So pagkatapos niya, pag okay na, lagay kang ganyan, buhusan ko siya ng ganyan. Tapos agad-agad nating anuhin ng malamig na tubig. Kasi pag pinabayaan natin na hindi natin lagyan ng tubig, malalapnas talaga yung mahirapan tayo maglinis sa kanya. So pangit tingnan yung natin, pagkatay natin. So ganyan. Binabasa ko ng malamig na tubig. So ganyan. Tanggal na tayo ng gloves. Tanggalin natin yung balat sa paa. Yun madali lang. So ganito kami maglinis. Ayan. Unahin namin sa likod, sa buntot. Yan yung maraming tubo yung mga bagong balahibo. Yan yung linis. Tapos dito sa apat. Tapos ito lang papak naman. Yan. Silalim. Pag hindi ko balahibo, mas madali nang malinis manok. Pero pag ito, maraming mga bagong tubo. Medyo matatagal ng konti kasi talagang nilinisan ko ng ayos. Kasi hindi matanggal pag ganito lang. Kailangan namin ng kutsara. Yan sa ulo. Sinisan natin ito yung niya. Ito kami ba ulo. Tingnan natin ito dito. O tingnan nyo, hindi lalapnas yung balat. So tama lang yung ginagawa natin. Kasi pag hindi natin binabad agad yung sa malamig na tubig, ito matatanggal ito. So masisira yung balat. Kasi sobrang init. Since natin, binabad agad natin sa malamig, ganito yung mangyari, malinis. Diba? Pansinin nyo yung pag kayo, hindi nyo nilagyan ng malamig na tubig. Tapos bata pa yung manok. Pangit talaga tingnan kasi parang nababalatan nyo na sila. So mahirap pag mahirap malinis. Mas lalo tayong tsagalan. Ito lang. Wala na yung mga matataas na balahibo niya. Dapat inis yun dito sa tinga, maraming balahibo ito dito sa mukha. May balahibo yan. Dapat malinis natin yan. Hindi pwedeng pabayaan natin yan kasi pangit naman pagdating ni customer. No? Hindi niya magustuhan. So hindi na yan uulit ibili sa atin kasi marami yung manok natin na paggalinis. Anyway, ano lang naman, 10 pesos lang naman yung charge namin dito.
Talagang sobrang mura lang. Kung pinakatay nila, 10 pesos lang po. So, masyadong mura talaga. Hindi sapat sa gas, no? Pero, it's okay. Ano na tayo, free na, halos free na ito. I-fix mga, pag wala lang mga mga maliliit na balahibo, yung mga bagong tubo, siguro mataas na yung 20 minutes, no? Pag naglinis kami, nag-chop na yan. Pero pag ganito, pag marami talaga, ito hindi pa ito masyado, minsan talaga marami talaga, no? It takes mga almost 30 minutes, so mahirap talaga. So mas gusto namin maglinis, yung kumpleto na talaga yung balahibo. Yung nasa mga 4 months and a half, maganda yun. Pero pag nasa mga 3 months o down pa mga 2 months above, ako, mahirap yun. So kuha na tayo ng kutsara. Kutsara. Meron pa dito mga itim-tim, yung mga sinasabi ko, yung mga ganuhin lang natin yung kutsara. Ganyan lang. Yung tamang diskarte niyan. Tatanggal yan. Yan yung mga itim-itim na hindi pa lumalabas ng mga balahibo. Yun. Diba? Yan lang. Dapat malinis natin lahat yan. Para kailangan naman yung gusto natin. No? Papisipin lang yung nagawa natin. Siyempre, maging sukin natin kasi bibigay yan. Dapat yung natin kapawa natin para makontento sila. Yan. Yung nilinis lagay namin. Ito, nasa mga 3 months and a half ito. Mas maganda mga 4 months, months and a half. Yun talaga yung maganda linisan. Ganito po, ang sagana. Bago yung maglinis na lahat. Ang balik sa alalim. Sa liig. Sa may butsi. Gilid. Yan lang. Pa. Sa taas. Yan lang. Sa kapat. Yan. Sumuka na rin pa. Dapat nilinis natin yan. So ito na po yun. Tingnan nyo po. Malinis na, marami itong mga ano dito, mga itim-itim. So yung iba, hindi na talaga makuha, pero okay na yun. Rights na yan. So ngayon, isa natin ng ganito. Ganito ang pagkat nito. Ito. Ito din naman yan ito. Tapos yung paa ganito lang. So tapos dito naman sa may butsi niya. Yan lang. Bunutin natin. Dako lang. Nalagyan natin yung ano niya. Ipot niya. Isa natin. Natanggal na yung bituka. Ito din isa natin. Kunin natin yung ano niya, atay. Yan. Yung abdo. Yan lang. Yun, malinis na. So, biakin na natin. Natin itong biakin. Ito yung pag-biak namin. Ito. Minsan na natin yung chilyo. Ganyan. Slice ko lang ng ganyan. Saka ganyan. So, ano natin. Diba? Dali lang. Tapos yung liig. Tama lang yung pagka-slice.
No? Iyakin natin yung ulo. Ganyan, tapos pakpak naman. Dito, pag ganito na, dito natin yan anuhin. Yan. Tapos biyak. Ang puso tanggalin. Dito, konti lang din. Tapos rest na natin ng ganyan. Katatlo lang ito. Yan. 3 cut lang. Yan lang. See? Yan lang, mali lang. Yung paa, tanggalan natin yung kuko. Saka pala yung paa. Tanggalin lang. Ganyan. Tapos na. Okay na? Yun, maraming salamat po.